pwedeng ano? Nakipagpustahan pa si Llamas kay Attorney Calleja na di babalik si Legarda sa bao. Nga, ilang araw na mga kabsat. Diyos ko Lord, mga kabsat, no? Last week, wala siya sa impeachment. 3 araw siyang consecutive. Ngayon, hanggang ngayon, wala. Awol na mga kakabsat, Diyos ko Lord. Hindi na alam kung nasaan na si Legarda. Legarda, nasaan ka na? No? Nakipagpustahan pa itong si Llamas kay Attorney Calleja na hindi babalik si Legarda sa bansa, Diyos ko Lord. Eh, paano ba naman? Takot na takot. Eh, paano ba? Kakasuhan ng plunder, Diyos ko Lord. Paubos sila. Kabado tuloy. Pasok. Alright, pasok attorney. Sa punto na. Maraming kuro-kuro. May tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Itong kay Loren Legarda, tumakas niya. Tumakas. Bago bigyan ng hold departure order. Ay, Hindi na yan babalik. No? Oo. Hindi na yan babalik. Bakit mo naman nasabi na hindi na babalik? Nako po. Kahit isang araw, hindi na i-release na makulong siya. Lalo na, nakita niyang nakulong si Marcoleta at saka si Jinggoy at posible pang makulong si Bato at saka si Bongo. Cayetano. Ibig sabihin, Alan tingin niya, Peter. seryoso ito. Seryoso ito. Diba? Tingin mo, si Lorna at saka yung anak niya, i-release na makulong sila kahit isang araw lang? Hindi. Pero Nal, si Ombudsman Boying sabi niya, sa tingin niya babalik kasi hindi kaya ni Loren magtago. Ha? Kasi kung ano daw, babalik papauwi niya dito nakapusas. Pero ang choice kasi diyan, magtago o makulong. Kung ikaw si Loren, ang choice mo, magtago o makulong? Anong pipiliin mo? Eh, masarap magtago sa Europe. Hanggang ngayon na, nandun si Saldico at si Harry Roque. Diba? Masarap magtago ro, kaya sa preso. At imagine mo yung imahe mo, pag ikaw ay nakahawak ng mga prison bars. Diba? Pupusta ako, attorney, hindi yan babalik. Kahit Nako po, pupusta pa. Pag hindi sila bumalik, ipoposas ko sila. Eh, paano mo ba ipoposas kung hindi babalik? Yun lang. Talagang ang ikaw yung narinig ko na nagsasabing hindi babalik eh. Pupustahan nga kami kanina ni Attorney Howie Calleja eh. Sabi ko, yung bank account niya, laban sa bank account ko. Pupustahan kami, hindi Maganda babalik. yan. Nagdalawang isip siya eh. Hindi, ako rin, Nal. Ako rin. Pwede ba daw i-withdraw muna yung laman ng kanyang bank account bago daw niya i-stock? Pero ako, ganun din ang pananaw ko, Nal, eh. Hindi ko maisip na hindi siya babalik kasi siyempre hindi yan sanay magtago si Loren. Mahirap din magtago. O parang ganun yung ano ko na at saka baka ang tingin niya mag-hire na lang siya ng magagaling na lawyer o ano na haharapin niya ito. Parang ang gagawin niya ngayon doon mag-map out silang mag-ina ng kanilang strategy. Tapos babalik din. Parang katulad ng pagtingin ni Ombudsman Boying, pero ikaw, iba ang pananaw mo Talagang para sa Di babalik yan. Eh, yung kanyang sick leave, August 3 to August 5 eh. August 11 na. August 8 na eh. August 8 na. Yung sick leave niya. At saka, Pero kalagitnaan ng impeachment trial, umalis siya, absent siya ng 1 linggo, 3 araw. No. Pang-apat na ngayon. Kalagitnaan ng Pang-apat na yan. siya ng kaso ng plunder, umalis siya. Ano bang ibig sabihin ng flight? Di ba ang ibig sabihin ng flight? Is guilt. Tama. Flight is guilt. Di ba? Hindi siya nagpaalam sa Senate President. Di ba? Hindi siya nagsabi sa korte, nakakasuhan siya ng plunder. Para sa akin, malinaw yan, ibig sabihin yan, flight. Pero kung siya ay babalik, willing akong lunukin lahat ng aking sinabi. Kahit pabulunan ako.
Feeling ako, nalunukin. Kung siya ibabalik. No? Kung siya ibabalik, masaya na rin ako. Pero ang tingin ko, hindi na yan babalik. Pakita na, nakulong yung pinaka-matigas sa Senado. Si Marcoleta. Si Marcoleta. O mga kabsat, sa tingin nyo, comment down below. Ano yan? Sa tingin nyo, uuwi pa ba si Ligarda? Pang-4 na araw na hindi siya, actually hindi pa 4 araw. August 3 pa dapat, nandito na siya. Anong petsa na? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1 week na siyang wala, mga kabsat. 7 days. Diyos ko Lord Rudy. Naka pa, naka pa. Comment down below. Ano, babalik pa ba o hindi na? Nakikita niya na malapit nang makulong yung pinakamaingay sa Senado na online seller. At yung pinakamatigas sa Senado, nagtatago hanggang ngayon. Pato. At si Jinggoy, for the 3rd time na kulong. Imaginein mo yung horror ni Loren at saka ni Reviste. Imaginein mo yung nightmare nila na sila ay makukulong kahit isang araw lang. Eh sigurado ko kung makukulong din sila, hindi lang isang araw. Tsaka Nal, kung tama ka, kung si Marcoleta nga, na hindi na pinag-alangan, kumbaga talagang, ayan, ma-influensya yan. Kasi Iglesia ni Cristo, pangalawa, marami ring followers yan si Marcoleta, pero talagang tinuluyan na, no one is above the law, talagang kulong siya. Eh siguro naisip nga ni Loren, siya rin, at saka si Cayetano, malamang matutuluyan din talaga sila. Kaya sana, kung mga susunod na kaso, halimbawa, may plunder case si Bong Revilla, si Bongo, dito sa Parmali. Eh sana, sampahan na rin ng preliminary investigation. Tagal na yan eh. Umiinit na yung ulo ni Trillanes eh. Diyan. Diba? Sabi nga ni dating Senador Sonny Trillanes, malamang kasi mayroong parking fee dyan sa mayroong pang nababayaran dyan ng mga staff sa ombudsman. Parking fee, ibig sabihin yung mga nakasampang kasong ganyan. Inaano lang muna, pinakapark. Inuupuan. Oo. Omnald, pero itong kay ano naman tingin mo dito kay Paras? Parang natatakot na rin si Paras dito sa qualified human trafficking, dito sa tanim itong honey trap. Ang tingin mo? Dapat matakot siya. No? Dahil sabi ko nga lagi, no? Don't throw rocks at others' houses if you live in a glass house. Yan yung mga classic na glass houses. No? Ang daling hanapan ang kaso niyan. Hindi Paras. Hindi ang ganun kalinis. Kaya kayang hanapan niya ng kaso. Ingay pa naman. Diba? Ingay pa naman. Nakitaan nga yan sa Congress eh. Napati cellphone ng kapwa congressman. Di ba si Risa? Di ba si Risa yun? Si Tom Villarin. Congressman Tom Villarin. Huling-huli sa video. No? Kaya tirador ng kaling lamig eh. No? Hindi nakakagulat na may involvement siya rito. No? At mukhang hindi lang si E.S. Recto ang hinahani trap. Mukhang may iba pa. May mahaba pang listahan. Itong si Mike Defensor, kinasuhan ng human trafficking. Agoy. With prostitution. Nakapaw. Non-bailable. Kung ganun din ang ikaso sa kanya, kay Jim Paras. Di, Tapos makakasama na sila ni Marcoleta. Yun lang. Saka ni Mike Defensor. Pakulungan. Makakabarkada yan eh. No? So pwede na sila doon mag-pong-its sa loob. No? Ang gusto ni Jing Paras at saka ni Libeste, a-appear sila sa NBI, ipadala na muna sa kanila in advance. Ano daw ba yung dapat nilang sagutin ng mga tanong? Pangalawa, yung mga ebidensya daw against sa kanila, i-furnish na sa kanila para pag bago sila dumating doon, ready na sila. Ang paliwanag naman ng NBI ni Director Matibag, hindi pa naman sila suspects. Hindi pa naman sila suspect, nag-iimbestiga pa lang ang NBI, hindi pa na alam ng NBI. Kumbaga, interest pa lang. Person of interest pa lang. Kumbaga, sa
ang stage ngayon ay bumubuo pa lang ng buong kwento o pangyayari ang NBI. Hindi pa nila mabuo. Kaya kinukuha sa kanila kung ano ang side nila. Ngayon, kapag pinadala mo na sa kanila yung mga text messages, yung mga palitan ng ano, makakahanda na silang magsagot. Ibig sabihin nun, ang ibibigay nilang information sa NBI, hindi na yung natural na sagot sa mga tanong, kundi pinaghanda na. Hindi lalabas ngayon ang totoong investigation. Ang sinasabi ng NBI, investigation ito. Nag-aano pa lang sila, bumubuo pa lang ng istorya kung ano talaga ang nangyari. Ngayon, pag nabuo na yung istorya na yan, ititreat na sila dyan na respondent. Papadala na sila ngayon ng kopya ng complaint at saka nung mga ebidensya laban sa kanila. That's the time na ipo-furnish na sila niyan. Pero ngayon, hindi pa ganong stage eh. Naalala Pero, ko na... Attorney, sabi ni Melvin Matibag noong isang araw, yung ebidensya nila, kasing laki ni Superman. Ay, wow, paldo. Kaya lang, yung ebidensya na yon, ayaw nilang ibigay na yon kila Leandro at saka kay Jing. Kasi pag pinadala nila yon, magkukonsulta na sa mga lawyer, yung sagot nila pag pinatawag sila, kumbaga filtered na. Hindi pwede yung ganon. Pwede yun kapag preliminary investigation na. Pag preliminary investigation. So, iniwan na si Jing Paras Televiste. So, na siya ngayon. Lone Ranger na siya ngayon. Kaya baka kinakabahan na siya. Dati may kakampi siyang bilyonaryo. Yung bilyonaryo tumakas na eh. So, anong gagawin ni Jing Paras? Diba? Yan ang mahihirapan mag-underground. Wala na makaranasan yan sa underground, sa UG work. Diba? Kung hindi yan makalabas ng bansa, delikado yan. At least si Bato, bumaban yan sa bundok eh. Diba? Bumaban yan sa bundok ng Mindanao at iba pang mga lugar. No? At ito sana yan sa ganyang klaseng bakbakan. Si Jing Paras, puro forma at saka ingay lang yan eh. Tama. No? Puro forma nga lang. Ingay lang yan eh. Tatablahin siya ngayon. Yari siya. Yari talaga. Oo. Sunod-sunod ang mauubos yata. Yung mga nag-o-organize ng mga Rally. activities ng DDS, di ba? Ang mga nag-o-organize ng Raids Coalition. Yan, si Mike Defensor. O yan. Sila, itong Jing Paras. Bunyog! Lagas Halikan talaga sila na. mga kapsat. Diyos ko, Lord Rudy. Alright, countdown tayo. Kapsat, next topic tayo. Again, maraming salamat sa mga bagong pasok. Siyempre sa mga nandyan, shoutout sa inyo. Kapsat, nakapon, mukhang umiinit ang labanan, no? Ng kanilang pagtatago. Diyos ko po. Alright, countdown tayo. Here we go.